Minsan talaga, no, mahirap maging utak at ugali ng pagiging artist. So, marami kaming iniisip, maraming gusto gawin. Sa aking munting tahanan, wala rin akong katapusang mag-painting, oil on canvas painting ang aking ginagawa po. Medyo dumadami. At yung katanungan nga ay paano ito naging fusion sa aming kagustuhan ng kape. Well, yung aking girlfriend, si Siang Berte, napakahilig din sa kape. So, nagkatugma kami ron. Sabi namin, why don't we try to put up a gallery, coffee shop, para ma-share din yung aming specialty na pizza. So, medyo eclectic kung titignan natin, medyo nandun yung impulse ng creativity. Karamihan ng comment ng ating mga bisita parang bahay din daw nila. Ito na yung oras. This is it. Ang kikiman time natin. Umpisa natin ngayon sa ito ang tinatawag nilang artist drink. Parang parang nakakahinayang i-mix kasi yung color niya, maghahalo na. Parang maganda siya tingnan eh. Tinikman ko muna yung nasa ilalim eh, yung espresso. At totoo nga, sa tapang na, ang sabi nila, kaya kang ipagtanggol ito hanggang 3 araw. True yun. Medyo nagulat din kami sa reaksyon ng mga tao na bumibisita rito. Medyo naging popular siya. Ito ay merong gatas na ating sinasalin sa espresso. At pagsalin ng gatas na yon ay parang nagkakaroon ng art na rendition. Mixed Berry Sparkler. Tignan natin. Actually, hindi ako fan ng ng mga medyo maasim na drink, pero ito nakakatawa kasi may spirit. Parang naglalaro yung mga berries sa loob ng bibig ko eh. Saktong-sakto siya sa akin. Okay sa akin to. Matcha espresso naman po, mga food explorers. Huwag natin haluin. Sa matcha muna tayo. Matcha. Kung uubusin ko tong dalawan to, siguro sa buong linggo kaya ko mag-taping siguro. Mga food explorers, GMA Prime, Black Rider, 8 p.m. At sa GTV, 9:25 p.m. po. Habang niluluto pa ang dishes na ipapatikim ni Dayong kay Rainier, sinamantala ng Black Rider star na sumabak sa instant art lesson. Medyo nininervyos ako dahil magtuturo ako ng art sa isang napakagaling na artista. Parang ako ang nininervyos, Coach. Titigan mo muna mabuti. So yung arugula... Prosciutto, arugula. Yes. Yes. So pipili ka ngayon ng mga green dito. Sa tingin mong katimpla nun. Tigas ba yung tube? Yeah. Yun. So ito ang tinatawag nating linseed oil. Parang sausaw pandesal lang to. Kung anong yung ma-interesan, yun ang una mong dututin. Okay, ngayon, konting sausaw kay linseed oil. Konting-konti lang. Yan, sige. Oh, very good. Oh. Very good. Very good, ah. Nako. Potential to. Ayan, okay. Oh, kita mo, feel mo na, di ba? Oh, ayan. Dito lang yan, ha? Okay. Dayong. Ayan. Oh, kita mo na, kaling. Feeling ko kasi masisira yung painting pag ako yung tumira eh. Mas improve nga ang arugula. Oh. Oh, di ba? Art talaga. Ang pakiramdam parang you destroy, then you create. Tama, sinabi mo. Parang nagulo, parang tapos dahan-dahan siyang lalabas para maging work of art. Galingan mo sa pagpipinta, Rainier, ha? You got... Ba? Ayan. Pwede. Mukhang nakumbinsi naman ni Rainier si Sir Dayong na may talent siya sa pagpipinta. Kaya, ang kanyang reward, nag-uubabaaw na servings ng bestsellers from Dayong Art Gallery Cafe. Ano bang unahin natin? Sige, ito na. Unahin natin to. Spinach and mushroom pizza. Ang sarap ng pizza nila kasi unang-una, yung dough nila, sila mismo ang gumagawa. Lahat mga ingredients dito, lahat fresh. Ibe. Prosciutto arugula. Siyempre,
Fresh na fresh ang kanilang arugula. Yun ang nagpaiba dito. Ang natitikman ko pala is balsamic honey. Ang pinaka-okay, fresh yung mga vegetables nila, fresh arugula. Sarap ah. Ang aming bestseller itong last few weeks and months is yung prosciutto arugula namin. So very healthy rin siya. Sourdough na ang ginagamit namin na crust. Tapos ang comment lahat ng tao hanggang dulo, talagang inuubos pa rin. Okay lang bang buklatin natin? Yan, alright. Yun, no? Diba? Onions, tomatoes. Yung cheese nila, parang may ibang term. Malalaman natin yan. May iba na naman akong nalalasahan ah. Teka lang. Secret sauce. Special sauce. Yun yung nagpapasabog ng flavor sa bibig. Yung burger nila, 100% beef yan. Walang extenders yan. Ito ang pork steak nila. Ang lambot naman eh, oh. Ito yung masasabi kong typical na bahay ang dating mo ito. Para ka pinagluto ng nanay mo. Ng Sunday, after niyo mag-simba. Pinagluto ka ng... Ang sarap. Yung at home ka, ano to? Comfort food. May part 2 pa ang food trip ni Rainier. Abangan niyo yan, ma'am. Sa ngayon, bumisita muna tayo sa Maginhawa Street, Quezon City, kung saan ipapakita ni Rainier kung saan dumadayo ang Pinoy foodies na nagkikrave sa Thai food. Food explorers, okay na ako. Puntahan niyo na to. I am half Thai. Yung mom ko talaga, her dream is to have a Thai restaurant. We started with a small Thai eatery in Parañaque. After that, the community loved it, and today, yun yung nagustuhan ngayon ng mga customers natin, which is catered to the Filipino palate. Making sure na consistent pa rin and authentic ang ingredients. What I enjoy most about Thai cuisine is yung intricate flavor profile ng Thai food. Harmoniously mixed together, which creates a very bold and unforgettable experience. Ito na, ang shrimp pad thai. So, syempre, umpisa na natin to. Lalagyan muna natin ng lime. Ayan, no? Actually, mga food explorers, parang sa pagkakaalala ko, second time ko palang makakatikim ng Thai cuisine. Naghahalo-halo yung sourness, yung saltiness, at may kick na spice nga. Siyempre, pag sobrang maanghang na siya, ang best partner niyan, ang milk tea nila. Yan. Yan, mga best sellers nila yan dito. This one is original Thai milk tea. So this one naman is Thai green milk tea with floral essence. Tikman natin to. Parang nag-iiba yung mundo ko dito. Alam mo, pag ininom mo siya, parang kang nasa Thailand na. Titikman natin ang ibang variation nila. Okay naman siya, pero for me, ito ang mas bet ko. Dito naman tayo sa vegetable spring roll nila. Unahin natin ang seafood sauce nila. Para mahiwaga siya. Carrot, tama. Kung di ako nagkakamali, ito ba yung tinatawag nilang tenga ng daga?
Ang isa sa mga naging bestseller sila ay ang Thai Pork and Salted Egg Sauce. So, titikman natin yan. Medyo thick yung sauce niya. Actually, iba siya ha. Kasi kahit matagal na siya nakababad sa sauce niya, ang crunchy pa din niya. Hindi masyadong malakas yung lasa ng salted egg. Sakto yung combination ng flavors niya. Magugustuhan to ng kahit sino sa inyo. So, moving on po tayo. Dito tayo ngayon sa Thai Red Chicken Curry. Okay. Check muna natin to. May sweetness siya, yun ang kinaibahan niya sa curry natin. Sa tingin ko, kaya medyo tumis yung to, para mahuli na yung puso ng mga Pinoy. Yeah. Pero okay to, masarap to. Pasok sa panlasa Pinoy to. Thank you sa Pad Thai Express kasi kayo unang nagpakain sa akin nito. Ito na. Teka, dagdagan natin ng konti para mas solid. Alam mo, parang ang bata na binigyan ng candy. Pagka kinain, masarap eh. Kaya pala, maraming nasasarapan dito kasi talagang masarap siya. Iba to. Food Explorers, okay na ako. Puntahan niyo na to. Please.